morning sa aton nga tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang tion nga kita makapadayon gid sa pamalandong sa iyang pulong. Sa mga tion, pamalandong kita diri sa book of Matthew chapter 5. Pagbasahon ko from verse 10 down to verse 12. Ang pulong sa iyo nagahambal, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you." May the Lord bless the reading of His Word. Isa sa mga ginatulok naton ng mga butang, ano ayhan ang akon nga madangatan sa bag-o naman nga tuig nga ihatag sang Ginoo sa akon. I know and I believe nga madamo sa mga katawhan nga ang ila huna-huna base ara pa sa kahadlok, ara pa sa tion nga may pangduwa-duwa, ukon sa mga butang nga kung sa diin hindi nila balaan kung ano ang pwede nga matabo. Or some of us expecting for the worst. But makita natin diri that for us as a Christian, may mga butang nga normal nga nagakatabo sa aton, although nga hindi na yan normal nga batyago naton. But then pwede naton i-expect sa kabuhi naton nga amo ni gali kabudlay ang pag-alagad sa Ginoo. Amo ni gali kabudlay ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. But then the Bible is very simple and plain to give us this encouragement nga sa sinigaling ang mga butang, dili naton makita kung ano man ang aton kaangtanan sa Ginoo. Ginahingabot nila kita o kung may mga butang o sa diin ginahimo sang iban para ma-hurt kita, para ma-discourage kita, because nakita nila kung paano kita nangin serious sa pag-alagad sa matutod ng Diyos. But one of the goal or plan nga aton nga luyag nga himuon, especially for the coming year, is to be more faithful in serving the Lord. That's why in Matthew chapter 5 verses 10 to 11, gin-mention nila sa pulong sa Ginoo, napakamaayo gid sa Ginoo ang mga tawo nga ginahalitan, gina-persecute, especially kung ikaw yan nagatuo gid kay nagasunod sa pag-alagad sa Ginoo. But then even the apostles, even those disciples, even those faithful men in the Bible, even the Lord Jesus Christ, naka-experience man sa sining mga kabudlayan. But those experiences could not stop or did not stop sa ilang man nga pagsunod kapag alagad sa Ginoo, and that is one of our prayer sa sining man ng mga tinion. First nga makita naton diri ang pagpakamaayo diri is we will learn sa kung ano man ang matabo sa aton if we will experience this kind of challenge sa atong kabuhi. So, ang first na makita natin diri is the characteristics of the persecuted. Gin-mention nato kay Gina, those people who are persecuted, those are people who are faithfully serving the Lord. Because ang mga tao yang wala man nagapagamit sa Ginoo, wala man niya plano ang ini nga mga tao, especially ang ini mga tao yan, nagaplano sila nga i-persecute ang kita o sino mandra tungod nga ang ilaya balatyagon nag-ilatagi puso niya wala sa Ginoo. But then the blessing here is those persecuted people, they are what? Blessed. Ang maningin mention sa pulong sa Ginoo. So bisan ano pada nga pakalain, ano pada nga kabudlay ang ila ginapakita, ginapabatyag, at then humble dre sa pulong sa Ginoo, they are blessed. To be persecuted means to have another seek to hurt you either physically, emotionally, or mentally. Amo na ang pwede nga himuon or himuan sang mga bagay nga hindi maayo nga aton nga mabansagan ang kasakit, ang kasubo sa aton man nga pagkabuhi. But then Jesus said that those who are persecuted are blessed. In other words, isa sa mga gina-challenge sa aton dre, padayon kita nga magpagamit sa Ginoo. Ano man ang matabo in the near future, padayon kita nga magsunod nga mag-alagad sa Ginoo. The world could
give the best, the worst nga butang nga pwede nga dulaon ikaw ang imugana sa pag-alagad sa Ginoo. But the Bible is very clear nga among magahatag sang gahom sa aton nga magatindog padayon kita, magasalig padayon kita sa matuod-tuod nga Diyos. Yun ang ini mga circumstansya lang. But Hamaldri, don't focus on those circumstances. Don't focus on the discouragement. Don't focus on those challenges nga para sa imo. It will destroy your faith and trust. Instead, let us focus on what God can do in our lives. Your relationship to Him. Ang imo nga relasyon sa iya, ang imo yang nga matuod-tuod nga relasyon sa Ginoo, amo yang ang magasalbar sa imo. Kag magapadayon sa imo sa pag-alagad sa aton Diyos. Persecution can lead into destruction. Kung hindi kita kabalo mag-manage. Kung hindi natin itugyan ini sa Ginoo. But the challenge is, give it all to the Lord. He can do the rest for you. Siya magahatag sang kahilwayan sa imo. Siya magahatag sang kalipay sa imo bisan sa sina nga mga persecution. Because why? You are persecuted not because you're doing wrong. You are persecuted because of Christ. And the Lord will spare you. The Lord will shield you. The Lord will cover you. And the Lord will give you victory. You know, not only they are blessed, but second here, they strive after righteousness. Amo na gina padumdum kita diri, hindi kita papirdi. Hindi kita mahambal naton. Hindi kita dapat madominar sang sining mga padiyot sang kaaway. In verse 6 of chapter 5, the book of Matthew, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. You know, the more nga gina-hurt ikaw, the more nga ginapabatsyag sa imo nga wala ka sang pulos, you are empty, the more you make yourself closer before the Lord. The more nga nagapalapit ka sa Ginoo, the more nga nagahibi ka sa Ginoo, nagapangayo ka sa Ginoo sang bugay kung paano ikaw makalampuas, kag kung paano pag ikaw magkilala sa iya, magpalangga sa iya, amo na ang pagtubo nga ginahulat sa Ginoo sa atin. You know, to be righteous means to be right, to be in a right relationship with God. And the same time, having that good relationship sa Ginoo, nga bisan amo na nang ginahimo sang iban sa imo, you are still what? Striving to establish a good or right relationship to those who persecute you. Tiambal gani, Jesus said that the blessed life had been someone hungers and thirsts for righteousness. But those who are blessed during persecution are those who are being persecuted for their relationship with Jesus. Ginahingabot ka, hindi tungod nga maayo ka. Ginahingabot ka tungod sang imo pagtuo sa Dios. But ang Ginoo hindi magpabaya, hindi magpatumbaya sa imo. Ang iya handom, magapadayon kita sa pagsalig sa iya, magapadayon kita sa pagtuo sa iya, magapadayon kita sa pagpagamit sa iya hasta sa uli. And then the last here, pagpamaayo diri, not only again mentioned sa pulong sa Ginoo, they are blessed. They strive for righteousness. Nag-develop kita into a Christ-like life tungod sang aton nga response, tungod sang aton ginahimo pagid padayon, naga-faithful pa kita sa Ginoo sa piyak sa sila nga mga paghimo sang hindi maayo sa aton. Makita naton diri the reward. Ang Ginoo hindi magpabaya sa mga tao nga faithful sa iya. Ang Ginoo mag-reward sa mga tao nga himo sa mga butang for God's honor and glory. So, ang ginambal diri, they receive the kingdom, and the kingdom is God's reward. No one could give kingdom sa kung sino man dira sa atin.
Damo iya kita wag lang sa ila place sa kingdom, but then ang ila mention sa pulong si Ginoo dre, lain ini nga kingdom. This is a final place for those who are what? Faithful in serving the Lord. This is the kingdom of heaven. In other words, this kingdom of heaven belongs to those people who are faithfully serving the Lord. Ang kalibutan niya hindi makahatag sang permanent nga home sa aton. Ang kalibutan niya hindi makahatag sang permanent nga joy sa aton. But the Word of God, our God Himself, makahatag sang permanente nga puluyan, permanente nga kalipay, permanente nga kaluoy, nga gugma sa aton. Pila ka adlaw ang aton pag-antos diri sa duta magatapos kit. Pero ang kanami diri kay nga may paglaom kita. May ginahandom kita nga lugar nga makahatag sa aton sang kahilwayan. Sa piyak sang mga singabot sang kalibutan. Kang kahilwayan nga ina. Hilway kita sa sala, hilway kita sa kalibutan. Kag may ara kita ya sang kalipay tungod kaupod naton ang Dios. Kaya man mention niya, kundiin ako dito man kamo. You know that day will come, mambal naton. This is it. This is a long-awaited time. Nga ginatun-an ko sang una subong realidad na sa kabuhi ko. Because Jesus is here. Ibutang niya ko sa lugar nga ginaman sa ako. In other words, persecution is temporary. But the blessing of God to those faithfully serving the Lord is eternal. Ang aton nga challenge sa mga tion, let us be committed. Ano man, pila man katuig, ano man nga mga tinuig pagid ang magbag-o. But ang aton commitment sa Ginoo, ang aton nga service sa Ginoo will continue. Ang magani sa song, sweeter as the years go by. Samtang nagadugay, maybe nagapait ang aton eksperyensya, pero ang aton relasyon sa Ginoo nagatamis pagid. Knowing nga kung matapos na ang kabuhi natin sa sining kalibutan, ang katamis sa pag-alagad, sa pagdayo, sa pagsimba, sa pag-upod sa kay Hesus Kristo nga wala sa katapusan, magasugod na. Magapadayon ini hasta sa wala sa katapusan. Abyan, ayhan ara ka subong sa sitwasyon nga pamangkot ikaw. Nga kundi ikaw nag-alagad sa Ginoo madamo sang mga butang nga imo gina-experience nga daw hindi mo na magwantahan. Ang Ginoo maga-reward sa mga tao nga naga-faithful gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Doing their lives in obedience. Nagapadayon sa pagpagamit sa Ginoo sa kung ano man nga sitwasyon sa ilang pagkabuhi. Our God is faithful, our God is true. Ang Ginoo naton is sovereign. He can do great things in your life. So katao naton, ang ini nga tuig, tungtungan naton, ang ini nga tuig, ano man nga mga butang, pagtilaw man ayhan, pero uyata naton ang gahom sa Ginoo. Magapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagbantala sang maayo nga balita, sang kaluwasan, kag magapadayon sa pagbitbit sa kamatuoran kag pagkabuhi nga ara lang gid sa iyang kapangamuhi. Ginoo, salamat gid sa imo pulong. Salamat sa pag-challenge mo sa amon, pagpanumdum mo sa amon. Ilaman ka mga tinuig pagid ang maglipas sa kabuhi namon. Ano man nga mga sitwasyon ang amon pag-aagyan. Mag-aabot man sa tion nga do hindi na kami kabutwa. Pero ang amon nga pangamuyo Ginoo, pabakura lang gid kami. Tudloi kami Ginoo nga magsalig sa iya imo, knowing that your word is true and clear sa paghambal sa amon. Blessed are those who are persecuted. Nag-develop kami sa kabuhi nga matarong pagid sa imo, pila ka adlaw. Kami imo tagaan sang premyo
nga wala sa katapusan sa lugar nga ginaman mo sa amon. Pakamay mapulong sa amon tunga. Kabay ang taga-taga sa amon nagtuad na sa iyang kabuhi, nag-surrender sa iyang kabuhi. Kaging kilala ikaw nga ila man Diyos sa personal manluluwas. Kagamitan Ginoo magapadayon gid sa pag-alagad sa iyo. Salamat sa tanan nga ginhimo mo sa amon. Salamat sa imong katutong. Salamat sa tanan. In Jesus' name we pray.